Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. At tayo ay narito ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang muli na mag-aral ng kanyang salita at mapagpala ng kanyang mensahe. Higit sa lahat, mapapurihan ng Panginoon sa ginagawa natin ngayon na pag-una sa kanya, na ginugugol natin ang araw, una para sa kanya, at mula doon sa pag-una natin sa kanya, lahat ng mga gagawin natin sa susunod na mga oras ay para sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon. At bago tayo magpasimula sa ating mag-aaral, awitan po muna natin ang Panginoon. Isang awitin, po natin ang pagsuko. Inaalay ko ang aking buhay, magamit ng lubos-lubos, itataas aking kamay, magpupuring walang humpay, madapa man ay babangon, mahirap man ang sitwasyon, sa tulong ng Panginoon ako pa rin ay susunod. Minsan pa po. Inaalay ko ang aking buhay, magamit ng lubos-lubos, itataas aking kamay, magpupuri walang humpay, madapa man ay babangon, mahirap man ang sitwasyon, sa tulong ng Panginoon ako pa rin ay susulong. Walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig niyang hindi masukat, kaloob niya'y bagong puso, katugunan sa pangako, dalangin isang manggako, ang buhay ay maisuko, magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Minsan pa po sa umpisa, hallelujah. Inaalay ko ang aking buhay, magamit ng lubos-lubos, itataas aking kamay, magpupuri walang humpay, madapa man ay babangon, mahirap man ang sitwasyon, sa tulong ng Panginoon ako pa rin ay walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig niya hindi masukat, kaloob niya'y bagong puso, katugunan sa pangako, dalangin isang manggago, ang buhay ay maisuko, magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Suling pagkakataon po, walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig niya hindi masukat, kaloob na'y bagong puso, katugunan sa pangako, dalangin isang manggako, ang buhay ay maisuko, magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Dalangin isang manggako, ang buhay ay maisuko, magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay.
magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Ito ang aming dalangin, O Diyos. Ano man ang aming mapuntahan, saan mang dako, O Diyos, ano man ang aming gawing, saan man nyo kami dalhin, O Diyos, nawa, Panginoon, kaming lahat, ang buhay namin, Panginoon, ay masuko namin sa inyo. Hallelujah. Give us the strength to submit to your will, O God, and to surrender all to you, O God. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Diyos, aming Ama, tuloy kaming humingi ng paggabay sa inyo at nagpapakumbaba. Sa pag-aaral namin ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang inyong salita. Isang bagay na dapat naming gawin, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, patuloy na patnubay na po ang sumama sa aming lahat, sa akin na inyong gagamitin, ganun din sa lahat na nakikinig sa mga sulok ng mundo, Panginoon. Samahan niyo po kami. Napuri po namin kayo at sasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo ay muling nagkatipon-tipon ngayon, nagkasama-sama para makapag-aral ng Kanyang salita. Una sa lahat, bago po tayo magpatuloy, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa araw ng Friday ay pabalik na po kami ng Pilipinas after 2 months ng pag-mission dito sa Taiwan, na talagang pinagpala po ng Panginoon yung bawat paggawain natin, na talagang nakita namin ang pagkilos ng Panginoon. Kahit ako na ginamit ng Diyos ay natututo pa rin, pinagpapala pa rin ng Panginoon at lubusang pinalalago ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa nakiisa sa mga panalangin para sa pag-mission na ito. Ang susunod naman ay actually, bibilang lang po ako ng ilang araw, no? At babalik na po ulit ako dito sa Taiwan, pero ako na lamang po mag-isa. Tapos, dediretso naman po tayo ng UAE. No? Sa tulong at biyaya ng Panginoon ay makapaglingkod din po tayo doon, pag-mission para sa mga sunod-sunod na anniversary. No? Kaya, salamat sa Panginoon. Hindi ko nakita ang sarili ko na palagi ko itong sinasabi. Hindi ko nakikita ang sarili ko na karapat-dapat sa kabila ng aking mga naranasan at mga pagkukulang sa Panginoon. Ginawa pa rin niya tayong karapat-dapat. No? Ligtas niya tayo sa pagkakasala at sa kamatayan at ginawa niya tayong karapat-dapat upang maglingkod. No? Imagine niyo po yun, a mere human being na maraming imperfection, no? Impurities at mga limitations ay ginawang karapat-dapat ng Panginoon. Breaking all limitations, cleansing all impurities, no? And making us perfect, no? Sa ayos ng wangis, sa pagpapakita ng wangis ng Panginoon sa ating buhay. Kaya isang pribilehiyo palagi sa akin ng magamit ng Panginoon sa iba't ibang klase ng gawain niya sa kanyang kaharian. Kaya salamat sa Panginoon. Aral po muna tayo ng salita ng Diyos sa Galatia chapter. Ito po tayo dito sa Galatia chapter 2. Galatians chapter 2 verse 20. Marahil lang iba ay alam ng talatang ito, pero dito po muna tayo magbabasa ng talata at mayroon tayong tutukuing mga bagay. Galatia chapter 2 verse 20. Sabi rito, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin
at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Salamat sa salita ng Diyos. Mga kapatid, tayong mga tao ay likas na mayayabang, likas na prideful. Dahil sa ating mga pagkakilala sa ating sarili, madalas nakikita natin o naitataas natin ang ating sarili sa iba't ibang mga kaparaanan. Lalo na dun sa mga bagay na tayo ay malakas, tayo ay marunong, tayo ay magaling. Nakikita natin ang ating sarili na higit sa iba't ibang mga bagay. Ito pa nakakatawa. Minsan, kahit alam mong ikaw ay ito lang po. Kahit alam mo na ikaw ay hindi yung pinakamagaling sa isang bagay, kapag alam mong meron kang galing doon, kahit hindi kayo yung pinakamagaling, parang nakita mo ang ibang mga tao na mahina lang. Dahil you know that in yourself that you are superior than other creatures. So, likas sa atin yung pagiging mayabang. At dahil sa ating likas na pagiging mayabang, lalo na nung tayo ay hindi mga mananampalataya, meron tayong isang bagay na ayaw nating gawin. Meron tayong isang bagay na hindi natin kayang gawin. And it pains us when we do this thing. Yun ay ang pagsuko. Ayaw ng mga Pilipino na sumusuko. We fight till the end. Diba? Lagi ko kong sinasabi yan. Meron tayong mga Pilipino na likas na fighting spirit. Kahit wala ka nang may babat-bat, lalaban ka pa din. We fight to the end. Hindi tayo, wala sa vocabulary natin yung pagsuko. At hindi lang naman yun para sa ating mga Pilipino, lahat ng mga tao sa mundo, generally speaking, ay hirap pagdating sa pagsuko. Because when we surrender, nagpapakita ito ng kahinaan, ng ating weakness, which in our prideful self ay hindi katanggap-tanggap. Sa ating mayabang na pag-uugali, ayaw natin na sumuko. Ayaw natin yan. Ang isang mayabang na tao ay hindi sumusuko. Kahit ano pa mang convince mo dyan, kahit ano pa papakita ng kahinaan niya, we don't want to surrender. At ang salitang surrender ay isa sa mga term na ginagamit lalo na pagdating sa pakipagdigma. Ngayon kasi, isa sa mga naririnig natin pagdating sa mga gera-gera, hindi palaging surrender. Lalo na yung mga panahon ngayon na nakakaranas ang buong mundo ng kung ano-anong mga gera. We all hate to surrender. Ang isang naririnig natin ay retreat. O atras muna. Pero napakabihira na marinig mo sa mundo ngayon. Lalo sa pakipagdigma, ang salitang surrender. Lalaban at lalaban talaga yan. So we hate to surrender, we don't want to surrender, pero ang salitang surrender ay isang term pagdating sa pakipagdigma at sa iba't iba pang mga bagay. So kung merong dalawang bansa na nagyegera at ang isang bansa na mahina ay nag-surrender, ibig sabihin po nun, binibigay mo yung lahat ng karapatan mo dun sa nakatalo sa iyo. You give all rights to your conqueror, to the victorious party. Inaalis mo na yung karapatan ng sarili mo para dun sa nakatalo sa iyo. Dahil alam mo, siya yung mas malakas, siya yung mas makapangyarihan, siya yung mas nakagawa ng maraming damage sa iyo. You surrender to the conqueror. You surrender to the victorious one. So, pagdating sa pag-surrender, inaalis mo yung lahat ng karapatan mo sa iyo
all the control of your rights ay inaalis mo sa iyo at ibinibigay mo doon yung lahat ng control ng iyong karapatan dun sa conqueror, dun sa nanalo, dun sa nakatalo sa iyo. So yung opposing army, yung natalo, dun sa mas makapangyarihan, binababa nila yung kanilang mga armas, inalis nila yung lahat ng karapatan nila para lumaban dahil nire-recognize sila, hindi na namin kaya to, talo na kami. Malulubig lang kami. They lay down their arms. Binababa nila yung kanilang will to fight. Yung kakayanan ng lumaban. At hinahayaan nila na mag-take control yung victorious, yung conqueror, yung mas makapangyarihan. Ngayon, pagdating sa Panginoon, ang pag-surrender ay parehas lang. At dito tayo nagkakatalo-talo. Bago tayo pumunta dun sa bagay na pagkakatalo-talo natin, ito muna tayo sa mabubuting bagay. So, surrendering to God is works the same way. Parang gano'n na din. Bakit? Ang ating Panginoon ay merong plano para sa atin. At alam natin yan, napakaganda ng plano ng Panginoon. Plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in a better future. Jeremiah 29:11. At lagi natin yung sinasabi. We are in awe of God's plan. Alam natin na mas makakabuti ang plano ng Panginoon. Pero kahit, alam niyo ba yan? Kahit gaano kaganda ng plano ng Panginoon, hindi naman natin alam yung buong detalye. But even though we don't know the whole details, alam natin na maganda yung plano ng Panginoon. Pero kahit alam natin, at lagi natin naririnig, at lagi natin sinasambit na mabuti ang plano ng Panginoon, why is it hard to surrender? Bakit ang hirap sumuko sa kalooban ng Panginoon? Pero alam naman natin na yung plano ng Panginoon sa atin ay para lamang din sa ikabubuti natin, sa kapupuri ng Panginoon. Di katulad ng ating mga sariling plano. Alam natin, pagdating sa ating sariling plano, alam natin na madalas tayong nabibigo. Di po ba? Madalas tayong nagkakamali. And it always leads to destruction. Sa Kawikaan chapter 14 verse 12, puntahan nga po natin yan. Kawikaan chapter 14 verse 12 or Proverbs 14 verse 12, sabi dito, maaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. When we walk by ourselves, by our own plans, akala natin, tama to, mas mabuti to pa. Ako dito, mas successful. Pero hindi natin alam, ang dulo nun ay kamatayan. So compared to the plans of God for us, walang may babat-bat yung plano natin. And it boggles my mind. Na papaisip ako, bakit kaya kahit ako noon, tayong mga tao ay, kahit alam natin na isang bagay na maganda o mas makabuti, yun na yung plano ng Panginoon para sa atin, bakit ang hirap sumuko sa plano ng Panginoon? Bakit kaya ang hirap? At syempre, alam natin yung ibig sabihin nun, dahil yung laman natin iba yung gusto, yung ating sarili iba yung gusto. When we don't want to submit to the will of God, anong ginagawa po natin? When we don't want to surrender to the will of God, anong ginagawa natin? Lumalaban tayo. At ang unang ginagawa natin, as we fight the will of God, di man natin sinasabi, di man natin pinapakita, pero meron tayong ginagawa na nagpapakita na nilalabanan natin ang kalooban ng Panginoon para sa atin, yung plano ng Panginoon para sa atin. Unang-una na ginagawa natin ay, obviously, hindi pagsunod. At mga kapatid, ang salitang hindi pagsunod sa Panginoon, isa lang ibig sabihin po nun, rebellion. We rebel. We do everything that we want, we can, para lang hindi masunod ang kalooban ng Panginoon, o kaya para ma-divert.
Nakakaya kasing sabihin sa kapwa nating Kristiyano na ayaw nating sumunod. Kaya ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng ibang mga bagay. At kapag ito ay nag-click, sasabihin natin, kalooban to ng Panginoon. No? Ito yung plano ng Panginoon sa akin, pero sa loob ng ating kaisipan at damdamin, okay, nakalusot ako dun Hindi ko nasunod ang kalooban ng Panginoon Hindi nasunod ang Panginoon. Okay ito. At mukhang sasagana naman ako dito, kaya dito na lang ako. Nag-click kasi. Pero kahit nag-click yan, hindi ibig sabihin yan talaga ang kalooban ng Panginoon. Baka mamaya, gawa lang yan ng kaaway para ma-divert ka ng lubusan sa plano ng Panginoon sa iyo. Gawa pala yun ng kaaway para mas lalo kang malayo sa kalooban ng Panginoon. At habang unti-unti tayong nalalayo sa kalooban ng Panginoon dahil sa pag-click ng ating sariling plano, di natin alam, katulad ng nabasa natin kanina, Kawikaan 14:12, midulo pala noon ay kamatayan, destruction. Kaya mga kapatid, isang mabuting bagay yung sumuko, surrender sa kalooban ng Panginoon dahil yun yung mas makabuti sa atin. So una sa lahat, when it comes to surrendering God, we must surrender to the will of the Father. We need to surrender to God, to the will of God. Bukod yan, sa Roma chapter 6. Punta po tayo doon. Roma chapter 6. Or Romans chapter 6. Sa mga nakita kong dahilan bakit ang hirap sumuko sa kalooban ng Panginoon, ang hirap mag-surrender, at hayaan na ang kalooban ng Panginoon na magawa ay dahil sa bagay na ito. Romans chapter 6. Pero basahin muna natin po ito. Romans chapter 6 verse 13. Sabi dito, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Bakit ang hirap mag-surrender sa Panginoon? Kasi hindi pa natin talaga lubusang inilalaan yung ating sarili, buong buhay sa Panginoon. Kasi once na sinurrender na natin yung buong buhay natin sa Diyos, isa lang yung dapat natin gawin. Sabi diyan, sabi sa umpisa ng verse, kapag sinasurrender na natin, inaalay natin yung ating buong buhay sa Panginoon, hindi na natin pwedeng gawin yung lahat ng mga kasama, o hindi na tayo pwedeng gumawa ng kasalanan sa katawang ito. And number one sin, isa sa mga kasalanan na ayaw ng Panginoon, yung sinabi natin kanina, rebellion. Huwag na natin gamitin yung ating katawan kapag inalay na natin ang ating buong buhay sa Panginoon. Hindi na natin dapat gamitin yung ating katawan sa kasalanan. O to be able to, para lang maihango natin sa ating pinag-aaralan, hindi na natin dapat gamitin yung ating katawan sa pagsuway sa Panginoon, sa pagrebelde sa Panginoon. Sa halip, sabi diyan, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ialay natin ang ating buong buhay sa Panginoon. At kapag inalay natin ang ating buhay sa Panginoon, inilaan na natin yung ating buong buhay, buong katawan sa Panginoon, inilalaan natin ito sa paggawa ng kabutihan. Totoo bang ibig sabihin ng paggawa ng kabutihan? Pagsunod sa Panginoon. Pagsunod sa nais ng Panginoon. So kung talagang sinuko na natin ang buong buhay natin sa Panginoon, if we fully surrendered our lives to Jesus, madali tayong makagawa ng mga bagay na asang-ayon sa Panginoon. Pero kung hindi naman talaga natin lubusang sinusuko pa ang ating sarili sa Panginoon, mga kapatid, napakahirap sumuko. Napakahirap sumunod sa Panginoon. You may follow in other aspects, pero nakita ko, kung ikaw ay talagang suko sa Panginoon, napakahirap sundin yung mga major things na pinapagawa sa atin ng Panginoon.
Napakahirap. Kaya nga sabi dun sa Mark chapter 8, no? Kasi may laban talaga ang katawan kapag hindi natin lubusang sinusuko ang ating sarili sa Panginoon. Akala natin, okay na to pastor kasi 90% lang naman akong suko. Pwede na siguro yun, at least lagpas 50. Pero alam niyo po ba, kahit yung 90% na iyon ay pwedeng hindi makalaban doon sa 10% na ipapakita ng ating laman, ng ating katawan. Akala natin yung 10% na iyon na hindi natin sinuko sa Panginoon ay ma-overpower natin, pero hindi. Maaari pa nga tayong ma-overpower ng 10% na iyon. Dahil yung 10% na hindi pagsuko mo yon sa iyong buhay, yung natitirang 10% na dapat mong isuko, yung magiging entry point pa ng kaaway para ikaw ay mapabagsak. At habang patagal ng patagal, hanggat hindi mo sinasarado, hindi mo binibigyan lahat sa Panginoon, yung 10% na yun nagiging 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hanggang sa maging 50, hanggang sa maging 100% tumalikod ka na sa Panginoon. So, balik tayo dun sa Mateo chapter 8. Marcos chapter 8. Ito po kasi yung dapat nating gawin. Marcos chapter 8, verse 34. Or Mark chapter 8, verse 34. Sabi dito, pagkatapos sinawag niya ang mga tao, pati ang mga tagasunod niya, at pinalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang gustong sumunod sa akin, ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Ang sabi doon sa sinabi ng Panginoon, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Kapag sinabi natin hindi dapat unahin ang sarili, you are fully surrendered to God. You fully submit yourself to God. Kasi kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, isa lang ibig sabihin nun, inuuna mo ang iyong sarili. Sabi pa nga doon, even to the point of death, magmumunahin ang iyong sarili. Kung gusto mo maging tagasunod sa Panginoon, sabi pa nga sa ibang salin, deny yourselves sa English. You must fully deny ourselves. Pag sinabing deny, pag merong issue, tapos sinasabihan tayo, ikaw, ganyan ka. Hindi naman ako ganyan. Dine-deny natin, di ba? Ganun ang ating ginagawa pag hindi naman totoo, we deny. Ngayon, sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, to be able to follow God, para makasunod sa Panginoon, we must deny ourselves. Tanggihan natin yung ating sarili. Ibig sabihin, sa pagsunod sa Panginoon, walang karapatan yung iyong personal na opinion. Walang karapatan yung iyong sariling damdamin at kaisipan sa pagsunod sa Kanya. No? Hindi mo to haluan ng opinion mo. You just follow what the Lord says. Hindi yung Lord, baka naman pwedeng, Lord, siguro naman, das mabuti. Lord, ganito na lang po kasi. Hindi. You must deny yourself. Lahat ng tawag ng iyong laman sa pagsunod sa Panginoon ay ide-deny mo. Even to the point of death. Kasi kung nasa harapan ka ng kamatayan dahil sa pagsunod sa Panginoon, at hayaan mo na manguna yung iyong laman, hayaan mo na masunod yung tawag ng iyong laman, masunod yung sigaw ng iyong damdamin at kaisipan, masunod yung sigaw mo mismo. If you don't deny yourselves, hahanap ka ng paraan para makaiwas sa kamatayan na iyon. But if you are fully surrendered to God, even into the point of death, hindi ka hanap ng anumang paraan para ma-disregard ang Panginoon. You will deny God you will deny yourselves to focus to God. At kapag sinimulan na nating i-deny yung ating sarili para lamang makatutok sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, napakadaling sumunod sa Kanya. And it is shown, lalo na sa panahon ng pamumuhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Meron tayong mga titignan na talata ng papapakita ng pagsuko ng Panginoon sa kalooban ng Ama. At alam ko yung iba ay alam na ito, pero atin na lang pong buksan. O basahin ko na lang sa English ng ilan. Sa John chapter 6 verse 38.
Alam niyo po ba yung dahilan bakit naging matagumpay ang Panginoong Yesus? At lagi na natin itong sinasabi, pero inuulit ko na naman po. Ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang Panginoong Yesus sa misyon niya rito sa lupa ay dahil isinuko niya yung kanyang sarili sa kalooban ng Ama. He surrendered to the will of God. He surrendered to what the Father wants. John chapter 6 verse 38, sabi dito, "For I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me." Sabi niya ang Panginoong Yesus, bumaba ako dito sa lupa, hindi para gawin yung aking sariling kalooban, aking sariling gustong gawin, kundi gawin yung kalooban ng nagpadala sa akin dito. So, ano ba pinapakita doon? Labas yung lahat ng opinion ng Panginoon. Labas yung lahat ng kalooban ng Panginoon. Labas yung lahat ng gustong gawin ng Panginoong Jesus. Ang gusto niya lang gawin ay yung pinapagawa ng kanyang Ama. To what extent yung ginagawa ng Panginoong Jesus na pagsuko sa kalooban ng Ama? John chapter 5 verse 19. Sabi ba dito? "Then Jesus answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do, for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise." So sa Tagalog, kung ano man yung sabihin lang ng sabihin ng Ama, o ipagawa ng Ama, yun lang yung ginagawa ng Panginoong Yesus. Hindi niya ginagawa yung sabi pa nga, maganda pa nga yung pag-deny ng Panginoong Jesus dito sa sarili niya. He deny himself. Kung sasabihin niya, kung sasaga ng akin lang, wala akong magagawa talaga. Kaya ang ginagawa ko lang, kung ano yung nakikita kong ginagawa ng aking Ama. At yun ang ginagawa ng anak. Sunod, John chapter 5 verse 30, sabi dito, "I can of my own self do nothing. I hear, I judge. My judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father which has sent me." No? Even to the point of judging others, sa paghusga. No? Hindi siya humuhusga sa pamamagitan ng kanyang sariling opinion. Humuhusga siya ayon sa naririnig niya sa Ama. Labas pa rin yung opinion ng Panginoon, labas pa rin yung kalooban, yung gusto ng gawin ng Panginoon na narito siya sa lupa. Ang ginagawa pa rin niya ay yung gusto ng Ama. Sa John chapter 11, verse 49 to 50, sa New Living Translation, sa NLT, "I don't speak," John chapter 12, 49 to 50, "I don't speak on my own authority. The Father who has sent me has commanded me what to say and how to say it, and I know His commands lead to eternal life. So I say whatever the Father tells me to say." No, kahit yung ultimo sasabihin ng Panginoon ay sinurrender ng Panginoong Hesus sa Ama. At to what extent? Hindi lang niya sinusunod kung ano yung gustong ipasabi ng Ama, pati kung paano niya ito sasabihin, yun rin ang sinusunod niya. Not just what the words to say, but on how to deliver it. Hindi niya rin ginagamit yung kanyang sariling opinion sa pagsasalita. Ang hinihintay niya kung ano yung sasabihin ng Ama. At yun lang yung sasabihin niya. At kung sa paanong paraan niya sasabihin, yun lang din yung paraan na susundin niya. Kung ano yung sinasabi ng Ama. Lastly, John chapter 4 verse 34, "Jesus saith unto them, My meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work." Gano'ng katindi ito? Sabi na ng Panginoong Jesus, "My meat is to do the will of Him." So sinasabi ng Panginoong Jesus, para ako mabuhay, para ako lubusang mabuhay, yung aking pagkain, the food that I recognize to be able to live, is to follow the will of the one who sent me. Yung sabi ng Panginoon Jesus dito, para ako makapamuhay. The food that I recognize, yung pagkain na akin lang nire-recognize, para makapamuhay ako, makapagpatuloy ako dito sa mission ko, ay yung pagsunod sa kalooban ng aking Ama. Ibig sabihin, hindi ako makapamuhay nang hindi sumusunod sa Diyos. Fully denying Himself. Talagang tinatalikod din niya, inuuna yung kanyang sarili, ang gusto niyang mauna yung sinasabi ng Panginoon, yung sinasabi ng Ama. Teka lang, pastor, parang lugi naman natin ang Panginoong Yesus doon. Hindi.
Kaya nga siya nakapagtagumpay kasi lubusan niyang sinuko yung kanyang sarili sa Ama. And if we, as children of God, sons and daughters of God, lubusan nating susuko ang ating buhay sa Panginoon, we will fully deny ourselves. Siguradong magtatagumpay tayo. Because we know for sure, alam natin, na kapag sinusunod natin yung ating sarili, wala tayong magagawa. Matatalo't matatalo lang tayo. Mabibigo lang tayo. But if we surrender our lives fully to God, sigurado yung ating pagtatagumpay katulad nung nangyari sa Panginoong Jesus. Ultimo yung kanyang sariling opinion, He denied. Kanyang gustong sabihin, He denied. Kanyang gustong gawin, He denied. Ang gusto niya lang gawin ay yung sasabihin ng Panginoon, ng Ama. Amen po ba? Mga kapatid, if we agree, alam kong medyo overtime na ako, at dito na naman po, unti-unti mo matatapos. If we agree na ang Panginoong Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, kung naniniwala tayo na ang ating Diyos ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at walang anumang mga bagay dito sa mundo ang makakapag-overcome sa kapangyarihang iyon, mabuti, amen? Mabuting alam natin yung bagay na iyon, na ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi matatalo ng anumang mga bagay dito sa mundo at sa iba pang mga lugar. No, nothing can overcome the power of God. So mga kapatid, kung if we are equipped by the power of God, kung sinuko natin ang ating sarili, ang ating sariling kalakasan, no, if we recognize that our own strength will fail. Sabi yun sa kanta at sa salmo, sa awit, no? My heart and my strength, many times they fail. Kung ating nire-recognize natin ating sarili na mahina, na mabibigo lang din, na magkukulang, and we long for the power of God. Alam niyo po, kung pag hiniling natin, sinuko natin ang ating sarili at nire-recognize natin, Panginoon, wala na po akong magagawa. Wala talaga akong magagawa. We need you, O God. We surrender our lives to you. Alam po ba, i-equip tayo ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. At tulad ng inagri natin kanina, kapag ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa sa atin, anumang bagay dito sa mundo ay hindi makapag-overcome sa atin. Hindi tayo matatalo. Naintindihan niyo po ba? Madalas kasi tayong sumuko sa lahat ng ating pinagdadaanan. Na kapag nandyan na yan, meron pa nga mga limit, meron tayong mga measure na ng mga problemang magdadaanan na alam natin kapag ito yung nakaharap natin, suko na agad tayo. Bibigay agad tayo. Kapag ganitong klaseng tukso yung nasa harapan natin, bibigay agad tayo. Magsusurrender agad tayo. Pero mga kapatid, kung tayo ay fully surrendered to God, hindi ka basta-basta susuko sa lahat ng bagay dito sa mundo. Kung inuna mo munang isuko yung iyong sarili sa Panginoon, hindi ka basta-basta susuko sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Amen po ba? Kung sinuko mo ng lubos ang iyong buhay sa Panginoon, if you are fully surrendered to God, hindi ka basta-basta susurrender sa lahat ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Hindi ka basta-basta susurrender sa lahat ng tukso na iyong nakakaharap. Hindi nga basta-basta, hindi ka talaga susuko sa lahat ng tukso na iyong kinaharap. Hindi ka susuko dun sa lahat ng problema na iyong pinagdadaanan. Hindi ka susuko dun sa lahat ng ginagawa ng mundo sa iyo. Hindi ka susuko sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa iyo. Kasi una mo nang sinuko yung sarili mo sa Panginoon. Sa mata ng tao, parang ang pagsuko ay pagiging talunan. Pero mga kapatid, sa mata ng Panginoon, kapag ikaw ay sumuko sa Kanya, tagumpay agad ang binibigay Niya. So if we don't surrender to God, we can easily surrender to everything in this world, kahit sa ating sarili, kahit sa ating sariling laman. But if we surrender everything to God, we will always be victorious in this world. If we will fully surrender to God, we will always be victorious to this world. Amen po ba? So meron lang isang pagsuko. Kung meron lang tayong pagsuko na gagawin, kung meron lang tayong isang surrender na dapat gawin,
hindi yung pagsuko sa laman natin. Hindi yung pagsuko sa lahat ng problema na hinaharap natin. Iba'y naman natin term. Hindi yung pag-give up sa lahat ng pinagdadaanan natin. Hindi yung pag-give up sa mga temptation. Hindi yung pag-give up sa ating laman. Kung meron man tayong isang pagsuko na gagawin, yun ay yung pagsuko sa Panginoon. If there is one surrender that we should do, na dapat natin gawin, ay yun yung pag-surrender sa harapan ng Panginoon. Pag-surrender ng lahat sa Panginoon. Yun lang yung isa na meron na justifiable surrender. Sa dami-dami ng surrender na pwede natin gawin, there is only one that is justifiable. Iyon ay yung pag-surrender sa Panginoon. At kapag sinurrender na natin ang ating buong buhay sa Panginoon, napakadali na lang yung mga susunod. Everything is covered. As you walk as sons and daughters of God, habang naglalakad ka bilang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mapapadali yung iyong paglakad, yung pagsunod sa Panginoon dahil sinuko mo na agad sa Panginoon ng iyong buhay. Kaya ibang mga pagsuko sa mundong ito, isa lang talaga yung justifiable at dapat nating gawin. Yun ay ang pagsuko sa Panginoon. And when you surrender your lives to God, katulad ng paulit-ulit ko nang sinasabi, everything comes, everything follows. Sunod-sunod na po yan sa pagsunod sa Panginoon. Kapag sinurrender natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Kaya to sum up mga kapatid, yung binasa natin kanina sa umpisa, Galatians chapter 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. It is no longer I. Ito yung dapat na ginagawa natin sa ating buhay. No longer I. Hindi na ako. May kanta to eh. No longer I, but Christ living in me. If we fully surrendered ourselves to God, it is no longer we. No longer I. Kundi pinamumuhay natin ang ating buhay sa Panginoong Jesus na nagmahal sa atin at nag-alay ng ating ng buhay niya para sa atin. Alam po ba yung salitang victory and surrender? Hindi naman sa mundo, hindi yan pwedeng magsama. Now, victory and surrender cannot happen at the same time. Pero alam niyo po ba, dahil makapangyarihan ng Panginoon, victory and surrender can be together. Na kapag sinuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, magtatagumpay ka. Sa mata ng tao at sa mundo, kapag ikaw ay sumuko, it is a sign of weakness. It is a sign of losing, of quitting. Pero sa mata ng Panginoon, kapag ikaw ay sumuko, ikaw ay mananagumpay. Amen po ba? So if we surrender ourselves to God, saka lang natin matatanggap ang tagumpay. Dito na lang po yung huling verse natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Babasahin ko na lang sa English. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ulitin ko po. 1 Corinthians 15 verse 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Hindi tayo yung gumagawa ng tagumpay. Hindi tayo nagbibigay ng tagumpay. Ang Panginoon yung nagbibigay ng tagumpay sa atin. But first, we must fully surrender our lives to God. Fully surrender to be able to attain that victory. Hallelujah. Bago po tayo manalangin, meron akong awitin na isang hymno. Awitin lang natin yung isang, at kung alam niyo po ito, pwede niyo po akong sabayan dyan sa inyong mga lugar. Victory in Jesus. Awitin lang natin yung first stanza, pati yung chorus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Hallelujah. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus,
Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga sa Panginoon, kung lubusan lang namin isusuko ang aming sarili sa inyo, aming buong buhay sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung ng inawit namin, Panginoon, ngayon, you will plunge us to victory. Ibibigay niyo, Panginoon, tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. O Diyos, salamat po. Aming Ama, salamat po sa inyo. Dahil binibigyan niyo kami ng paraan upang makapagtagumpay sa mundong ito. Upang makapamuhay ng may tagumpay. Hallelujah. O Diyos, sinihiling ko rin po, Panginoon, sa inyo, sa bawat araw, sa bawat oras, nawa ay masuko namin, Panginoon, ang aming buhay sa inyo. Tulad din ang inamit namin kanina, Lord, dalangin saan mang dako, aming buhay, Panginoon, ay maisuko. Hallelujah. Pang sa ganon, Panginoon, hindi na kami susuko sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga tukso, kundi magiging matagumpay kami sa lahat ng iyon. Dahil una sa lahat, sinuko na namin ang aming buhay sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe. Nihiling ko po sa inyo, Panginoon. Sa bawat isang nakikinig dito, ang iba, Panginoon, ay hindi pa lubusang sumusuko sa inyo o hirap na sumuko sa inyo, Panginoon. O God, sa oras na ito, Panginoon, give them the strength to surrender everything to you, O God, in the name of Jesus. Give them the strength to surrender everything to you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Salamat sa inyong salita, sa inyong mensahe, O Diyos, nawa ay tunay nga po na mapamuhay namin, Panginoon, ito. Nalubusan kaming sumuko, Panginoon, sa inyo. Dahil sa inyo, Panginoon, ang pagsuko ay hindi pagiging talunan, kundi pagiging matagumpay dahil sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama. Sa inyo namin binabalikan, sa inyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. Patuloy po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga nanalangin para sa pag-mission namin dito sa Taiwan. Ito rin po yung huling pag-mission na ng Pastora Ginny na aking asawa sa ibang bansa dahil siya ay nagdadalang tao. Kaya ito pong pagbalik ko po dito para sa anniversary dito sa Taiwan at sa UAE. Ako na lamang po mag-isa. Kaya isama niyo po kami sa panalangin na patuloy na gamitin ng Panginoon sa lugar ng UAE. Nais niyo pong tumulong. Welcome na welcome po inyong pagtulong. Pero higit sa lahat, mga kapatid, napakalaking tulong ng napakalaking magagawa ng panalangin. Kaya sama niyo po kami sa panalangin, sa misyon, sa mga anniversaries natin sa UAE, at sa iba pang mga lugar dito sa Taiwan. Kaya God bless po sa Panginoon. He plunged us to victory. Bibigyan na tayo ng tagumpay kung tayo ay susuko sa Panginoon. Kaya, salamat sa Diyos. To God be all the glory. God bless po sa bawat isa, sa lahat na nanonood, sa iba't ibang sulok ng mundo. May nakita akong taga-Egypt, Brother Aldrin tayo nakita ko. Dito sa Taiwan, God bless po sa inyo. Sa Pilipinas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Lina, sa Polillo. Kung meron po kayong kilala sa Polillo Island, lobby ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng church doon. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos lamang pong lahat ng papuri.